Hello, Hi. Ay, babad. good evening. Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Yesu Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa unang tinatawag na gilid ng buwan para magbigay ng mensahe sa lugar na ito, hindi lang sa mga tao, kundi kasama na rin sa mga espiritu. So, bali, ang mission pala dito, akala ko isa lang. Meron pa palang pangalawa, meron pa pangatlo. Ngayon, una, ang ating pagbigay bati sa ating lahat, mga kapatid ko sa laman. Ganun din sa pamunuan ng lugar na ito mula sa kapitan, mga kagawad, o tinatawag na konsiho, pati sa mga kasasakupan sa barangay. Ganun din sa may bahay, may lugar na ating pinagdadaasan ng ating gawain na yun. At ganoon din, isang magandang araw naman sa mga espiritu. Unang-una sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa kanyang kalooban, tayo po ay nandito para magbigay ng tinatawag na pakikibahagi ng salita ng Diyos. Ganoon din sa mga pamunuan, sa espiritual, sa mga mula sa Mahalari, Reyna, Prinsipe, Prinsesa, Duque, Duquesa, Ministro, Punong Gwardiya, at iba pang mga may katungkulan sa espiritu. Ngayon po, bakit natin sinasambit yung mga sa espiritu at ganoon din sa katawang laman? Sapagkat ang Ebanghelyo po ay hindi lang para sa mga tao, kundi ganoon din sa mga espiritu na kahit yung mga kaharian sa spiritual, sakop po ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po ang salita ng Diyos, kung napag-aaralan po natin, spiritual po siya. Hindi siya nakikita, pero nararamdaman natin na kapag napapakinggan natin ang salita ng Diyos, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Na kaya pala ibinigay ang salita ng Diyos para siyang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi po, ang tao, kung wala pang mga kautusan, wala pang mga pagbabatayan ng pagkabuhay, marahil malaya tayong nagagawa natin ang lahat ng bagay. Pero nung nakarinig na tayo na ito pala ang bawal, may mga hangganan pala ang ginagawa dapat ng tao, at pipiliin lang natin yung mga mabuti, na kapag iyan po ay hindi natin nagawa, tayo po ay lalabag, ang tawag doon kasalanan. Kaya nagbigay ang Diyos ng mga pamantayan o mga kautusan upang sanglakaran ng tao para mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban ng masama. Kasi kumbaga, dalawa lang naman po ang nandito sa ilabaw ng sanlibutan. May Diyos, may kalaban ng Diyos. May mabuti, may masama. May banal, may makasalanan. Kumbaga, may mabait, may pasaway. Dalawa lang po ang magkakalaban. Kung sa tao, depende na lang po sa kalalabasan ng bawat pagkatao sa atin kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa. Yun po ang nakikita kung ano ang ating pagkatao.
Yan po, meron tayo ditong sitas na ibinaba kanina. Ang una po, ayon sa Evangelium ng Apostol Juan, sa Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 7. Ating pong muling basahin at tumayo natin upang maiugnay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi po dito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa atin. Dito po, kung pag-aaralan po natin, sinabi po ito ng ating dakilang Panginoon matapos na siya po ay makapaghapunan kasama ang kanyang mga alagad. Kapagkat nalalaman ng ating dakilang Panginoon yung mangyayari sa kanya. Nakapagbugas na siya ng mga paa ng kanyang mga alagad. Nakatapos na siya na huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Kumbaga, yung oras ay dumarating na at kinakailangan niya nang ialay ang kanyang sarili. Ngayon, dahil kumbaga ang kanyang mga alagad ay wala pang kapatagan sa kanilang sarili, pinapalakas niya sa pamamagitan ng mga salita ng ating dakilang Panginoon na huwag magulumihanan ang inyong puso. Pinagahanda niya na sa anumang mangyayari sa kanya na dapat hindi sila malito o maguluhan sa kanilang mga sarili. Sabi nga, magulumihanan. Kasi katulad natin mga tao, kapag tahimik ang sitwasyon, relax po tayo. Pero po kapag mayroong mga pangyayari na hindi natin inaasahan, minsan po nagugulo ang ating utak. Ito yung tinatawag na nagugulumihanan. Kaya ang ginagawa dito ng ating dakilang Panginoon, pinapalakas niya yung loob ng kanyang mga alagad upang maging handa sa mangyayari sa ating dakilang Panginoon. Na kung papaanong itinuro niya ang kaharian ng Diyos, pinakilala niya ang kanyang Ama, sumasampalataya ang kanyang mga lingkod o mga alagad sa Ama, dapat kalakip din sampalatayanan ng ating dakilang Panginoon. Kasi po, kung pag-aaralan natin, ano pa ang pagkakaiba ng Diyos sa anak? Sa atin, mga Pilipino, marahil makikita natin sa mga libro, hindi naman Diyos ang nakasulat. Kasi po, depende po yan sa kultura o kinalakihan natin at ganun din sa mga salita na ginagamit. Kung sa Biblia, nakalagay Diyos, sa atin ang tawag Bathala. Na yun ang ibang term sa Tagalog, pero parehas din naman ang meaning. Pero sa kasulatan, o Bible, ang ginagamit po dyan na letra, D-I-O-S. Diyos. Meaning, divino or divine, kabanal-banalan. Infinito o infinite, walang pasimula, walang katapusan. Omnipotente,
omnipotent, ibig sabihin, walang hanggan. At ang Pis o Supremo, kataas-taasan. Supreme. Bakit natin nasabi yung Supreme kataas-taasan? Kasi kung mayroong Supreme Court, halimbawa, kataas-taasang hukuman. Ibig sabihin, siya yung pinakamataas. Ngayon, sa kalagayan ng pagka-Diyos, kung aralin natin sa mga binasa kanina at sa iba pang mga nakasulat patungkol sa ating dakilang, lalong-lalong na sa mga Hebreo, kung tayo paliwanag yun sa Hebreo. Bago ang sangkalupaan, lahat ng mga nakikita, unang ginawa ng Diyos yung mga hindi nakikita. Kasi po, ang kalagayan ng Ama na isang espiritu, ganun din ang kanyang anak, espiritu din, pati yung kapangyarihan nagdadala sa kanila, yung Espiritu Santo, pare-parehas po sila hindi nakikita. Pero, yung bugtong na anak ng Diyos, kumbaga, para magkaroon ng kahayagan na ang tao mahango sa kasalanan, sinugo niya para magkatawang tao. Kaya, ito na ang ating dakilang Panginoon na ipinanganak ng isang Virgen, yung Espiritu ng bugtong na anak ng Diyos nabubuhay doon sa ating dakil na bilang isang tao o nagkatawang tao ang ating dakilang Panginoon Jesucristo. Naranasan niya ang magutom, ang mauhaw, mahirapan, lahat na dinaranas din nating mga tao. Ang pagkakaiba nga lang ng ating dakilang Panginoon sa mga tao, hindi siya nagkasala. Iningatan niya ang kanyang sarili na hindi niya masalangsan ang mga inihula ng mga propeta na dapat niyang gampanan. Hanggang sa kamatayan sa cross, inilaan niya ang kanyang buhay. Hindi siya natakot o nagdalawang isip. Pero nasa kalagayan siyang tao. Kasi nananalangin siya sa Ama. Ang panalangin niya ng huli, kung maaari, ilagpas mo sa akin ang sarong ito. Pero dapat hindi mangyari ang kalooban ko, kundi ang iyong kalooban. Nandun pa rin yung pagsuko ng ating dakilang Panginoon. Dahil naramdaman niya ang paghihirap ng isang tao. Kaya po, kung titignan po natin, tayo po, ng mga tao, dito lang tayo nagsimula sa sanlibutan. Kumbaga, sabi nga, ang sanlibutan ay dito hinuhubog ang espiritu para magkaroon ng isang kaluluwa, magkaroon ng malay ang tao para masumpungan na hindi lang pala tayo makakatayo sa ating sariling mga paa maliban doon sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Siya po ang gagawa ng pamamaraan upang kung ano ang nais niya ang siya natin sundan. Kaya po, ang pagsampalataya dapat kung papaano yung pagsampalataya natin sa Diyos, ganun din po sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, pati po din sa ating dakilang Panginoon. Sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kumbaga, may preparasyon na po pala ang Ama natin sa Espiritu.
o amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na, kumbaga, sa pagkatawang-tao ng ating dakilang Panginoon, ang una niya munang ipinakilala yung kaharian ng Diyos. Kung paano dapat nangunguna ang Diyos sa presensya niya sa bawat isa sa atin. Ngayon, yung mga sumasampalataya sa Ama, ganoon din sa ating dakilang Panginoon. Meron siyang inilaan, sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ibig sabihin, kung ang pangarap lang pala natin, kubo, magkaroon lang tayo ng simpleng bahay, ang plano ng Diyos, hindi lang pala yun. Diba, pangarap natin magka-motor, ang plano pala ng Diyos, hindi lang motor. Dahil mayaman siya sa lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat. Basta handang isuko lang ang sarili natin buhay sa Kanya. Dahil siya po ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Totoo, sasabihin ng iba, hindi, inimbinto ko yan, o ako yung may kata yan. Nakasulat na. Sa mga huling panahon, ang karunungan ay lalago. Sabihin, madidevelop yung teknolohiya upang ang mga tao ay makalika ng mga bagay ng mga makabago. Ito na yung inabutan natin. Dito po sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon, may preparasyon po siya. Totoo, ini-imagine lang natin, anong klase kayang tahanan ng inihanda ng Diyos sa atin? Ang mahalaga, sampalatayanan natin yung inihahanda ng Diyos. Siyempre, unahin natin yung sampalatayanan, yung may plano ng lahat ng bagay. Pati yung kanyang sinugo na siyang nagpahayag sa atin na meron palang bahay na inihanda sa bawat isa sa atin. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Hindi ba ang sarap pakinggan na dito binibigay ng garantiya ng ating dakilang Panginoon yung paroroonan niya. Ngayon, yung pagbalik niya, inihanda niya, kasi aalis muna siya, ihanda niya yung paroroonan natin. Kung tayo po ay mag-iingat sa ating sarili, na magawa natin yung mga nais ng Diyos. Yung inaasam-asam natin, na kung saan naroroon ang ating dakilang Panginoon, doon naman tayo paroroon. Hindi po magdadalawang isip ang Diyos na ibigay yan sa atin. Basta tapat lang po tayo sa tinatawag na pakikiisa sa Kanya. Dahil yun lang naman po ang susi, ang pagsunod. Kasi kung aralin natin, sa 12 alagad, isa lang naman ang sinabi niya. Sumunod ka sa akin. Sa 12 apostol. Ngayon, inilatag na ng ating dakilang Panginoon yung mga daraanan ng tao. Sabi dito, at kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ngayon, dito sinasabi ng ating dakilang Panginoon, paano makakakunik ang tao sa paroroonan niya kung hindi ibibigay yung susi o daan papunta doon sa inihanda ng ating dakilang Panginoon. Sabi niya, may nagtanong sa kanya, sinabi sa kanya ni Tomas,
Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Ayun, kumbaga, dahil hindi pa bumababa ng Espiritu Santo sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, naka kumbaga, ang kaisipan lang ng tao, depende lang yung anong laman ng utak. Kasi malalim yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Pero po dito, sa pamamagitan ni Tomas, naglakas loob siya na magtanong sa Diyos. So sa ating dakilang Panginoon. Na ang ating dakilang Panginoon, may paruroonan siya. Sabi ni Tomas, sabi dito, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Nagka-interes si Tomas na alam niya may paroroonan ng ating dakilang Panginoon. Pero hindi niya alam. Katulad din natin. Hindi natin alam. Kaya kailangan natin itanong yung tamang pagdadaanan natin. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ngayon, kung aralin po natin, sa mababang kalagayan ng pagkaunawa, katulad ni Tomas, na hindi pa pinapaliwanag sa kanya ng Espiritu Santo kung ano ang kahulugan noon. Mahirap po unawain yun. Katulad natin, halimbawa, saan ba ang daan papunta doon? Tapos sasabihin ng kausap natin, ako ang daan. Hindi ba mahirap unawain yun? Itinuturo dito ng ating dakilang Panginoon na siya nabuhay bilang isang tao. Ang Diyos at ang tao, kaya sinasabi niyang siya ang daan sa makatuwid. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya yung lahat ng inihanda ng Diyos, ang makakapunta lang doon, yung nanggaling doon. Yung bumaba sa makatuwid ang ating dakilang Panginoon. Maliban doon, wala nang makakapunta doon. Ngayon, dahil ang ating dakilang Panginoon lang, ang nakakaalam doon, sinabi niya sa kanyang sarili, ako ang daan. Dahil wala pong tao makakarating doon kung hindi sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Dahil kumbaga, alam niya na yung daan. Sa pagitan ng kalagayan ng tao at doon sa kalagayan ng kanyang ama. Kumbaga, dalawang destinasyon, itong sanlibutan at yung kaluwalhatian ng Diyos, tanging ang ating dakilang Panginoon lang. At ang mga anghel na panhik panaog sa langit at sa pababa na naman sa lupa na siyang nagpapalakas ng kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya sinabi ng ating dakilang Panginoon, ako ang daan. Marahil, kahit siguro sinong tao ang magbigay sa atin ng guide o gabay, sasabihin, ako ang daan. Hindi po yun makakakuha ng assurance na papunta talaga yung daan doon. Dahil hindi naman siya nakarating doon. Maliban lang sa ating dakilang Panginoon na siya
nakarating na doon. At doon nga siya galing. At nagkatawang tao siya, alam niya yung kalagayan ng Ama. Kaya siya lang po ang magiging daan. Sa bawat panalangin natin, hindi makakarating sa Diyos na Ama kung hindi natin sasambitin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Sa pangalan palang daan na siya. Siya po yung connector ng panalangin natin para makaraabot sa Diyos. Ang ating mga kahilingan. Kaya po kung titingnan natin, ang ating dakilang Panginoon, siya po ang parang kable na kumukonekta upang makausap natin ang Diyos. At siya rin ang dahilan para yung nais ng Diyos makarating din sa atin. Pinapahatid natin ang pangangailangan natin, ang mga kahilingan natin. Pinakausap natin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kalakip doon ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. At ang salita ng Diyos, hindi po makakaabot naman sa tao na hindi magmumula sa bibig ng ating dakilang Panginoon. Kaya siya po talaga ang daan between human and God. Kaya po, itinuturo ng ating dakilang Panginoon na sabi nga, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kailangan talaga natin ng Diyos sa ating buhay. At kailangan din natin ng ating dakilang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat siya lang po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang lumaban tayo sa mga pagsubok, mga kabigatan sa buhay. Dahil alam natin, may reward tayo na tatanggapin sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Sabi dito, at ang katotohanan. Para na rin sinabi na, ako ang katotohanan. Dahil po, ang tao, alam niya na makasalanan. Kaya nang sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Simple lang naman pala ang panalangin ng tao. Mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Hindi tayo pwedeng yung talinhaga ng dalawang nananalangin. Ang sabi ng isa, nagpapasalamat ako, Ama, dahil hindi ako katulad ng taong ito na may pagmamalaki sa sarili. Hindi po pala yung pinakikinggan ng Diyos. Di katulad ng isang maniningil ng buwis na ibinaba niya ang kanyang sarili, pinalagay ng isang makasalanan na humihingi ng habag para patawarin. Yan po ang susi na kapag tayo po ay isinusuko natin ang ating sarili na isa tayong makasalanan, tayo po ay kapag ibinaba natin, hindi po magdadalawang isip ang Diyos na tayo po ay patawarin. Kaya po, kung ang ating dakilang Panginoon ang tinatawag na katotohanan, sa Kanya lang natin masusumpungan ang katotohanan na wala po sa mga tao. Dahil ang tao, makasalanan, nandiyan yung kasinungalingan, nandiyan yung lahat ng dulot ng kita ng laman, mga kahirapan, nandiyan lahat. Dahil tayo ay marapong mahina, hindi tayo magtatagumpay na mag-isa. Kaya, nandyan po ang ating dakilang Panginoon, nagpapakahayag sa atin na siya ang katotohanan. Sa makatuwid, kapag ang tao nabubuhay sa salita ng Diyos, nananahan tayo kay Kristo,
nagiging katotohanan na rin ang ating mga ginagawa kapag si Kristo na ang kinabubuhay natin. Pero kung tayo lang mag-isa hiwalay si Kristo, hindi po tayo maging totoo sa ating kapwa, kahit sa ating sarili. Pero kapag si Kristo ay nananahan sa ating puso, bagamat tayo'y makasalanan, magiging makatotohanan na rin ang ating ginagawa dahil si Kristo na ang nananahan sa ating buhay. Siya na ang gumagawa upang hindi na tayo magkasala. Sabi pa niya, at ang buhay. Ibig sabihin, ako ang buhay. Parang sinabi na rin ng ating dakilang Panginoon. Dahil po, ang ating dakilang Panginoon, may sarili siyang buhay sa kanyang sarili. Na bagamat siya'y naging tao, nagkatawang tao, dumanas ng kamatayan, siya'y nabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, kung ating dakilang Panginoon ay may buhay sa kanyang sarili, siya rin ang magiging daan upang tamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Dahil siya po ang pinakapangunahing bunga sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Na kung pag-aaralan po natin, inaasam-asam natin yun, yung buhay na walang hanggan. Pero kinakailangan pa rin, sampalatayanan din natin ang ating dakilang Panginoon. Sampalataya tayo sa Ama, subalit hindi sa Anak, paano natin masusumpungan ang daan? At manalangin pa tayo ng panalangin kung hiwalay tayo sa ating dakilang Panginoon, useless. Kaya kinakailangan magkalakip po yung dalawa na yan. Yung pinaka-source, yung connector at tayo. Nabubuo po yan. Mahina tayo, marupok. May Espiritu Santo na mga tagagabay sa atin. Tagapagpalakas para magpatuloy tayo ng buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nga, hindi wala nang kulang, kumpleto na lahat. Nakalatag na. Ang gagawin na lang natin, sundan natin yung mga halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Yung daan na inilatag niya upang siya nating lakaran. Sabi dito, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya po kahit anong pilit ng tao na tumawag sa Ama, kahit ulitin pa natin ang Ama namin, kung hindi po sumasang-ayon na kinikilala natin ang ating dakilang Panginoon sa panalangin na sinasambit natin ang kanyang pangalan, magiging useless po ang mga prayer natin. Kaya, kinakailangan nating ilalapit palagi ang ating dakilang Panginoon. Dahil wala na po dito sa ilalim ng lupa, sa ibabaw man ng lupa, na pangalan, higit sa lahat ng pangalan maliban sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, magkasaysayan yung buhay ng ating dakilang Panginoon na sinasampalatayanan natin bagamat hindi natin siya nakita. Pero nananalig tayo sa Kanya na siya ang pinakaparaan upang tayo maabot natin yung mga nais ng Diyos na inilatag niya sa mga tao, sa bawat isa sa atin upang makuha natin yung direksyon ng ating sarili papunta doon sa buhay na walang hanggan. Sabi po dito, sa panghuling bahagi, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat kayon, siya'y inyong makakikilala at siya'y inyong nakita. Kaya po, dito, kinakausap niya ang mga alagad.
Dahil po, ang mga tao kasi noon, naghahanap ng pruweba na makita nila ang Ama. Yung mga gawa na ginagawa ng ating dakilang Panginoon, yun na yung bunga na ang Ama ay sumasa Kanya. Siya ay nananahan sa Ama at ang Ama ay nananahan sa Kanya. Dahil hindi talaga magkakaroon ng koneksyon ang Espiritu sa tao maliban may gamitin na tao. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao. Kaya iniluwal ni Virgen Maria, doon nananahan ang pagkadiyos ni Kristo na ikinabubuhay niya ang Ama at gumagawa nanggawa ang Ama sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Dahil hindi pwede magkadirekta ang Ama sa Espiritu sa tao. Kaya po palaging sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Siya ang, kumbaga, in between sa Ama at tao, siya po talaga yung nasa kalagayan noon. Siya yung tagapamagitan, siya yung Panginoon natin, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kumbaga, nandyan palagi siya sa gitna, sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya hindi pwede natin baliwalain ang ating dakilang Panginoon. Ngayon po, meron pa ditong isang sitas. Sabi po sa pangalawa, sa Colosas 3, versikulo 18, hanggang sa 25. Sabi po ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Una po, kinakausap dito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng sulat, yung mga babae, na pasakop sa inyong asawa. Ibig sabihin, ang bawat babae ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang asawa. Hindi po yan hinahanap, regalo yan ng Diyos. Dahil ang mabait na asawa o mabuting asawa ay regalo ng Diyos. Inihanda na yan ng Diyos na magiging kapartner natin. Siguro, kung sa mga wala pang asawa, siguro kung lumabas tayo sa lugar nito, baka nandoon sa malayo yung mapapangasawa natin. Wala dito. Sabi dito, sa mga babae, pasakop kayo. Bakit sinabi, inyong asawa? Kasi baka magkamali ang babae. Halimbawa, nagpasakop siya sa hindi naman niya asawa. Baka ano yung damdamin, baka mapahamak ang kanyang sarili. Sa halip na sa kanyang asawa lang nagpapasakop na sa iba na hindi niya naman niya asawa. Iba naman po yung sa paglilingkod. Ito pang pamilya lang. Talagay natin na totoo, nakilala natin si Kristo sa paglilingkod. Pero po sa loob ng pamilya, sa isang bahay, meron dyan komposisyon ng ama, ina, anak. Tatlong komposisyon para maging isang pamilya. Na ibig sabihin, yung babae doon, na ina, magpapasakop lang siya sa kanyang kaniyang asawa. Hindi sa asawa ng kapitbahay, kundi doon lang sa loob mismo ng bahay, magpapasakop. Anong klaseng pagpapasakop? Ano ba, may right naman ang babae na magsalita. Ibig sabihin, kahit mabuti yung kaisipan ng babae, ikukonsulta niya pa rin sa asawa. Lalaki, bilang pagpapasakop, ang lalaki ang huling magpapasya. Kung tama
kung gagawin o hindi gagawin ang isang bagay. Ang tawag doon pagpapasakop. Hindi ura-urada na action agad yung asawa. O respeto sa asawang lalaki, pinakailangan ikonsulta bago magkaroon ng desisyon. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng sabi nga, pasakop kayo sa inyong asawa. Hindi pwedeng magkonsulta ka sa kapitbahay. Doon lang talaga sa loob ng isang bahay. Para maipakita yung pagpapasakop sa asawang lalaki. Sabi dito, kaya ng nararapat sa kanya. Yun po talaga ang nararapat. Yung pagpasakop, pagsunod. Bilang respeto na mas mataas ang lalaki sa babae. Ano ba sabi dito? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Kung aralin natin yung mga ginagamit na word dito ni Apostol Pablo, bakit hindi sinabi, ibigin ninyo ang inyong asawa? Sinabi, inyong asawa. Para, tumbok talaga na kinakailangan na ang isuko lang natin ang sarili o kaya iibigin lang natin ang ating sariling asawa. Kasi pagkaminsan, may asawa na naghahanap pa ng iba. Kaya nangyayari, hindi na nakalulugod sa Panginoon ang ginagawa. Kaya sabi dito sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Kahit araw-arawin mo yan sabihin na, I love you, love, mahal, pero hindi mo naman pinaparamdam sa kanya ang pagmamahal. Na kahit pagod na sa paglalaba, tawagin mong kumain, ang lalaki kumain lang mag-isang, walang pakialam sa kanyang asawa. Paano masasabi na iniibig ng lalaki ang kanyang asawang babae kung walang pakialam? Dapat mapipil ng babae na may pagpapahalaga ang lalaki sa kanyang asawang babae. Sariling asawang babae. Kaya po titingnan natin, nasa loob pa rin ng pamilya na ang lalaki ituring ang kanyang asawang babae na pinagkamamahal, pinakaiingatan. Kaya nga iibigin. Anumang masakit sa sarili natin, masakit din sa ating asawa. Kung ang tayo nga ayaw nating magutom, siyempre nagugutom din yan. Kaya sa pamamagitan ng pagpapakita, ng pagturing sa kanila na asawa natin, papahalagahan natin siya. Napapago din yan, nababagot din yan. Kaya kinakailangan ng suporta ng asawang lalaki sa asawang babae. Sabi, huwag kayong maging mapait sa kanila. Huwag natin silang bigyan ng problema o pinipigatin. Maayos na sa yung pamilya, maghahanap pa ng ibang babae ang asawang lalaki. Kaya nagiging mapait dahil hindi na nagkakaintindihan. Sa mga anak naman, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ibig sabihin, magsitalima o kaya sumunod. Totoo, ang mga kabataan ngayon, may mga sadiri ng, sabi nga, disposisyon na kung saan mas marurunong na ang mga bata sa mga magulang. Ayaw ng pagsabihan. Kapag pinagsasabihan naman, nagdadabog. Kaya masama loob, lalayas. Katulad noong panahon, ang mga anak noon, yung mga magulang na ngayon, na naranasan din maging anak noon. Grabe ang respeto sa magulang. Dahil noon, uso pa ang palo.
na kapag nagkasala ang anak, pinapalo. Nung mawala yung palo, dahil lang sa mga batas ng tao, pero ang batas ng Diyos, pinahihintulot pa rin ang palo. Lamang, dahil sa mga batas ng tao, minsan sinasalangsang nila yung batas ng Diyos. Kaya ano na ginagawa ng mga magulang ngayon? Hindi na magawang magsalita sa anak. Magalit sa anak o paluin ang anak. Dahil may gobyernong tutulong doon sa anak. Batas natin na bawsi. Violence against women and children. Kapag nasaktan ang bata, ay di double ding tutulong. Pero sa batas ng Diyos, salungat po yan. Dahil ipinahintulot ng Diyos ang paluin ng bata. Kung siya'y nagkakamali, pagkatapos ipapaliwanag sa kanya. Bakit niya ginawa? Bakit siya pinalo? Kumbaga parang parusa. Dito po, sa mga anak, ang pagsunod sa magulang, hindi pwede sabihin natin na hindi naman tama yung sinasabi sa akin. Ang pagsunod, respeto na mas, kumbaga, sa edad na lang, mas may gulang yung magulang sa bata. Respeto na lang sa magulang. Kasi po, sabi dito sa Efeso 6, igalang mo yung ama at ina. Isang unang utos na may pangako. Ano po paggalang? Anong tinuro sa paralan? Gumamit ng po at opo. Ang paggalang, hindi lang po at upo, kundi respeto pa rin sa magulang. Ano ang ganti ng Diyos sa mga sumusunod sa magulang? Upang mabuhay ka ng malaong sa lupa at maging mabuti ka sa lupa. Ibig sabihin, kung gusto ng isang bata na maging maayos ang buhay at mahaba ang buhay, halimbawa, hindi tayo magkaproblema sa buong maghapon, o sa loob ng isang taon, o buong natin buhay, maggalang lang sa magulang. Yun ang unang utos na may pangako. Respeto lang. Susi po yun ng pagtatagumpay. Bakit maraming mga bata na naging magulang na rin, nagtatagumpay? Ang ibinibigay sa kanilang anak, mababait din. Dahil kung ano ang ginawa natin nung bata pa tayo sa ating magulang, babalik po yan. Kapag tayo'y naging magulang na rin, kung naging pasaway tayo, bibigyan din tayo ng anak na pasaway. Sakit sa ulo. Kung nagpasaway tayo, bulak-bulag, tapos palayas-layas, ang ilabalik sa atin yan, yung anak na suwail, mararamdaman din natin kung ano ang ipinaramdam natin sa ating mga magulang nung maliit pa tayo. Kaya dito, tinuturuan tayo na magsitalima sa mga magulang. Nakalulugod po yan sa Panginoon. Sa mga ama naman, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Sa mga ama, kumbaga, dapat po ang pagbibitaw ng salita sa mga anak, yung may papakinabangan ng anak na hindi magrebelde. Kasi po sabi, huwag ninyong ipamungkahi. Baka sa mali lang na pagsasalita o linya ng pagsasalita, nagdamdam, nagrebelde, nasaktan. Sabi, huwag ninyong ipamungkahi. Ibig sabihin, doon magmumula sa salita lang na yun. Na, kumbaga, ang magiging resulta, magagalit sa narinig. Dahil, sabi dito,
para hindi manghina ang loob nila. Minsan, nawawala na yung respeto din ng mga anak sa ama dahil din sa trato ng ama. Dahil din sa sinasabi ng ama. Kaya po, may warning dito si Apostol Pablo sa mga ama na dapat mag-iingat tayo ng pagsasalita sa ating mga anak upang hindi magrebelde. Hindi magkaroon ng resulta na magdamdam o masaktan, magalit at hindi na tayo igalang. Sabi po dito, mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Doon naman to sa mga trabahante. Pag sinabing alipin, meron kang pinapanginoon, merong boss. Ngayon, sa mga nagtatrabaho, binabayaran ang ating oras at pagod. 8 oras tayo magtatrabaho, may katumbas yun na sweldo. Dito po, yung ugnayan naman ng bilang trabahante sa kanyang boss. Sabi dito, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong Panginoon. Hindi sa paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lubos sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Ibig sabihin, ang trato ng empleyado sa boss, dapat po kahit wala yung boss, maging tapat sa trabaho. Dapat po maglingkod ng tama kung gaano ang ibinabayad. Kinakailangan irespeto ang kanyang amo. May mga amo na malulupit, pero naman hindi. Depende po kasi yan sa pagkatao ng bawat isa. Ngayon, kung hindi mo gusto yung malupit, hindi maghanap ka ng amo na mabait. Kalayaan naman natin maghanap. Kaso, ang problema, kung ugali na talaga ng amo na yun na masungit, papatulan mo pa, di dalawa na kayong masama. Kaya dito, tinuturuan na dapat may katapatan. Kay maawa man yan, mabait. Kung ano yung dinidikta ng ating budhi, kalooban ng Panginoon, lalong-lalo na kung mananampalataya tayo, dapat ipakita natin ang katapatan sa oras, sa trabaho, maglingkod tayo ng tapat sa ating mga amo. Sabi dito, ano man inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kumbaga, yung obligasyon ng employee sa kanyang employer o boss, kikita man o hindi, maglingkod, gumawa ng tapat. Alang-alang lang sa Panginoon na may nakakakita sa atin. Magkamat hindi tayo sinisilduhan kulang sa benepisyo. Nakikita naman ng ating dakilang Panginoon ang katapatan natin. Dahil gusto natin maging maingat, magawa natin. Dahil may takot tayo sa Diyos. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ito mababaliwala yung mga pagsisikap natin. Na totoo, mayroong mga amo naman na abusado. Minsan, pag lumagpas sa oras, hindi ka bibigyan o babayaran yung overtime. Minsan naman, sweldo na lang, i-delay pa ng isang kinsenas. Hindi pa ibibigay agad. Hindi po yan mababaliwala sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, basta ang mahalaga, naglingkod tayo ng tapat, nakikita lahat yun ng ating dakilang Panginoon. Sabi dito sa panghuli, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama ng kanyang gawa at walang itinatanging tao. Kaya po kung ang ginagawa natin na
tayo'y empleyado lamang o trabahante o nangangamuhan. Kung ang ginagawa natin mabuti, tapat tayo sa ating mga amo, ibibigay din ng Diyos ni kahit ang ating amo ang gantimpala, depende sa ating mga gawa. Pero kung masama ang ating mga ginagawa, siyempre, masama din ang pagkakaloob sa atin. Dahil ang Diyos, sabi nga, tama yung sinabi kanina, ang Diyos po, hindi siya nasusuhulan. Nakikita niya, liin man o kayag, kung tayo po tapat sa Diyos, ipagkakaloob po sa atin ang ganti. Depende sa mga sakripisyo na ating ginawa sa ating among dahil hindi po tayo makalilimit sa Diyos. Siguro, dyan na lang ang pakikibagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. Pagpasisa nyo na. Kanina, nung hindi pa tayo nagsasalita, walang ubo. Siguro. Dahil Salamat. nagalaw yung likod ko, kaya lumabas na lahat. Salamat sa Diyos at isang magandang gabi sa atin lahat.